ka-study buddy, sa bidyong ito, gagawa tayo ng simple 3D object. So, ito muna yung gagawin natin na 3D object. Okay? So, bago tayo mag-start, so analyze muna natin yung drawing. Okay? So, meron itong radius na 20. Then, sa loob, meron itong apat na holes with a diameter of 20. So 1, 2, 3, and 4. Okay? So mula dito, so may distance na 25, and mula naman dito is may distance din na 50. Okay, and yung height netong side na to, mula sa center point ng circle, mula dito sa surface na to is may distance na 30. Okay, so pwede tayo magsimula muna sa 2D. Okay, yung ano muna, doon muna tayo mag-start. Okay, so punta kayo dito sa workspace. Okay, piliin nyo yung drafting and annotation. Gawin muna natin itong part na ito. So, circle, then radius ay 25. There. Then next 10. Then so meron tayo mula dito sa half circle niya, so 25 plus 50 is 75. Okay, so line ako dito, then so sinikan ko yung quadrant. Okay, sa object snap para ma-detect siya. Okay, line, then 75, then 50, and 70. Then skip, then magti-trim ako. Okay, so nagawa na natin itong part na ito. Then babalik ko na ito sa or 3D basic, 3D basics. Okay, then ito, so click ko to. So obviously sa 3D meron tong X, Y, and Z axis. Sa 2D, X and Y lang. Okay, then next is meron itong height na 15. Okay, then i-join ko muna to para pag in-extrude ko, join, then extrude, then click mo to, then enter, then extrude ng so pwedeng up or down, so depende sa'yo yan, as long as na ang input mo na height ay 15. Then enter. Next is ito, extrude ko rin. So this time pwede mo tong isagad, okay, pababa, dahil isa-subtract naman natin ito. Then subtract, so ito yung una nating i-select, then enter, then pangalawa para ma-subtract siya. So kung i-change natin yung ating visual style control, gagawin natin itong conceptual, so makikita na natin yung butas. Okay, next is gagawin natin ito, yung dalawang ito sa taas, yung dalawang side na to. Okay, so ang kanyang sukat ay 50 at ang height ay 30 mula dito sa center point ng circle. Okay, so magla-line ako, then so 50
20, enter, then 30, then 50, and then magsi-circle ako. Okay. Pansinin nyo, iba yung orientation ng circle natin, ng iso-circle. No? So para mabago yan, so punta kayo dito sa my coordinates, then sa 3 point, then face. Dapat dito tayo yung orientation natin, itong part na to. So click nyo lang to, then enter. So pansinin nyo yung UCS nagbago from word, ito. So piliin natin yung face, then ito, then enter. Then pwede na tayong mag-create ng circle na facing dito yung ating circle. See? Then 25, enter, then 10, then trim, next is i-join natin ito, then extrude. So 15 base dito sa ito 15. So extrude or ext, select mo yung object, enter, then going left or up is 15, enter, then itong small circle, then subtract, select this object, enter, and okay, then mag-copy tayo dahil dalawa ito. Okay, then pwede ng tatlo yung dalawa yung i-copy para dito sa baba. Okay, then copy, enter, then i-move natin ito. Okay, so kukunin lang natin yung mga points para ma-move natin dito exact. Make sure nyo na naka-check yung endpoint. Okay, ng object snap. Okay, then move, then select the object, enter, then kunin ito or i-pick endpoint, then dito i-move. Okay, then same ito, move, enter, then next. So para hindi na kayo gumawa nung panibago sa dito sa baba, so nag-copy na lang ako. Then ang gagawin dito para mag-flip ito yung object na ito, okay, so punta kayo dito sa my coordinates. So naka X axis tayo, no, yung i-rotate. So piliin yung X, then okay, so pansinin nyo nagbabago yung orientation ng X and Y. Okay, then rotate, enter, then ayan, so ayan, so nagbago na yung kanyang orientation. Okay, next is select yung Y, then baguhin natin yung rotation nya. Okay, ayan, then rotate, then select, then enter, then okay, then i-move na lang ito. Okay, move, then select object dito sa
sa point na ito or end point. Then balik yung UCS or yung coordinates into world. UCS world. Okay, world. Then so kung titingnan natin yung ating object, okay, so meron pa itong fillet dito na 5 ang radius. Okay, so i-union natin itong apat na object. 1, 2, 3, 4 sa 2D join. So para magsama-sama yung object sa 3D, so union. So combine selected 3D solid or 2D regions by addition. So click yung union, select the objects. Okay, then enter. Then so single entity na siya. Okay, then punta tayo sa custom visual styles, then select yung conceptual. Then para ma-fillet natin to, okay, so type F, radius I 5. Okay, then enter. Then select first object. So yung first object natin ito, then enter. Then select an edge. Okay, then enter. So nagkaroon na siya ng fillet na 5. So repeat lang yon ginawa kanina. So F or hit the enter spacebar. Then R, enter, then enter, then okay. So dito naman sa part na ito, so orbit, then F for fillet, then R 5, enter, and okay, then okay, then so punta tayo dito sa realistic. Okay, then para ma-applyan natin ito ng ibang material, it's up to you kung anong material yung gusto nyong ilagay. So type RMAT, then enter, then pili na kayo dito kung ano yung prefer ninyo na material. Okay, para ano siya, may nasa inyo naman yun kung ano yung material yung gusto nyong ilagay. Okay, so this time ito yung pipiliin ko. Okay, yan, baguhin ko. It's up to you kung ano yung kulay yung gusto ninyong ilagay na material. Ida-drag lang yan. Okay, ayan. Then delete ko lang to. Click nyo tong orbit, then continuous para may presentation. Okay, so that's all for our topic sa basic 3D.